machine ang isang OFW. Yung mga hingi ng hingi. Akala nyo, umer-earn na kami ng mga kaperahan ng mga datong. Mayaman kami sa mga utang. Mayaman kami sa mga gastusin. At mayaman din kami sa mga resibo ng mga remittances. Wag na wag nyo itatanong yan. Dahil nakakabwisit mga akla. Sa totoo lang, nakakapanliit as an OFW. Nung umalis ba tong OFW na to, may ambag ba kayo? Diba wala naman? Maging thankful kayo. Kaya wag mo itatanong na ito lang ang pasalubong mo, baka ma-jombag kita. Minaliit na hindi kailangan ng tulong. Huyo kayo ngayon sa amin. Hindi ba namin deserve? So ang kailangan lang namin i-post dito is yung mga umiiyak kami, nagngangawa kami, nag-homesick kami. Talak! 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 Niyakla! Welcome back to my YouTube channel. Shoot kayo! Char! And for today's video, mga akla, oo mga akla, kukuda nga tayo for today's video. Hindi tayo magiging talakito. Di ba isda yun? Darna! And welcome nga pala ulit sa ating segment. Dito lang yan sa ating YouTube channel. Ito nga ay ang Talak ni Akla. O, di ba? Kukuda nga tayo dito sa ating segment. Kwentuhan lang mga akla. Kumbaga parang nakikipag-usap lang ako sa inyo. At syempre, ang topic nga natin for today's video, ito nga yung mga na-request at gusto nilang marinig na saloobin sa isang OFW na katulad ko. Ito nga ay ang Real Talk ni OFW. Magre-real talkan lang tayo dito mga akla. Tamang mga lang to, mga istorya, ito yung mga karanasan, ito yung mga parang usual na mga nakukuha at mga nare-receive nating mga kuda rin sa mga kamag-anak, kaibigan, kakilala at sa mga hindi naman masyadong ka-close na mga OFW workers. O, di ba mga akla? Again, before tayo mag-proceed sa ating talakan for today's video, magpapasalamat muna ako sa ating family members. O, di ba? Road to 40 subscribers sa tayo mga akla. O, di ba? Ganun-ganun man lang din. Diyos ko, dahil parang parang ang bilis-bilis ng panahon, ang bilis-bilis talaga ng oras, magpo-4K subscribers na agad tayo. Diyos ko, dahil pa-eme-eme lang. Puro mga aklaan lang naman yung ginagawa natin dito sa YouTube channel natin. Pero nakakaabot tayo ng 4K. Uy! Paabutin pa natin ng madaming mga akla para madami pa tayong isa-celebrate dito sa aking YouTube channel. O, di ba? Nawala na naman tayo sa topic. Siyempre, magpapasalamat muna tayo. O, yun na nga mga akla. Back to the topic. Ito na nga mga akla, ang mga eksena at real talk na isang OFW. O, simulan natin yan sa ATM machine. Oh, hindi naman pala magiging ATM machine ang isang OFW. Bakit na ba tinatawag na ATM machine? Siyempre mga OFW, mga akla, para yung ATM machine. Labas. Walang pumapasok na pera sa isang OFW. Totoo nga, mga akla, nararanasan mo ba yan? Oo, kung nararanasan mo yan, eto ang kwento mo. Diba, ang daming mga karanasan ng mga OFW, or ako din naman, mga akla, kahit pa paano, paminsan-minsan, labas tayo ng labas ng pera. Bakit nga ba, Diyos ko, tatawag yan. Kailangan ko ng ganito, nasira yung ganito. Kailangan ng ganitong bayarin. Ang bilis, ang daming nangyayari, ang daming bayarin, ang daming gastusin. At ang daming mga request. Mga akla, hindi ATM machine ang isang OFW. May monthly salary lang din po kami mga akla at limitado lang din po talaga ang aming mga kaperahan. Hindi po unlimited ang aming pera para magpadala ng pera sa inyo.
Napakahirap din pong kitain ng pera. Oo, malaki ang sahod. Hindi yung iba naman, hindi rin naman ganun kalaki yan ang sahod. Pero kung makapanghingi, mga akla, huwag niyong gawing ATM machine ang isang OFW. Dahil dugot pawis ang binibigay namin dito or binibigay namin dito, makuha lang namin ang aming mga sahod. Tapos yung mga ano dyan, yung mga hingi ng hingi. Akala nyo, umer-earn na kami ng mga kaperahan ng mga datong. Mga akla, isipin nyo rin yung paghihirap namin or paghihirap ng isang OFW. Hindi po ganon kadali kumuha or kumita ng pera. Kaya intindihin nyo, pag-isipan nyo mabuti before kayo humingi ng extra or humingi ng labis-labis. Kung nagpapadala man kami ng monthly sa inyo, yun yung naipangako namin sa inyo. Kung merong mang ibang bayarin, sana hindi naman buwan-buwan at araw-araw or linggo-linggo. Ang hirap mag-isip. Ang hirap kung paano palalakihin ang sahod namin. Kung ganun lang, hindi po kami ATM machine. What? Hindi tayo magiging seryoso for today's video. Mayaman ka na? O, di ba? Yan ang lagi mong maririnig sa mga kakilala mo. Hindi po kami mayaman. Nakaluwag-luwag lang po. Medyo nakaangat na sa buhay. Pero hindi po kami mayaman. First of all, kung mayaman kami, ako katulad ko, kung mayaman ako, hindi na ako magtatrabaho at hindi na ako magpapakaalipin sa ibang bansa. Kung may oportunidad, may sarili na akong business, mayroon na akong bahay, lupa, sasakyan, wala na akong iisipin sa buhay ko dahil sinasabi nga nila na mayaman ka na, hindi na po ako magpapakaalipin dito sa ibang bansa at hindi na po ako magpapaka-OFW. Uuwi na ako ng Pilipinas para gastusin ang lahat na napaghirapan ko. At syempre, kung mayaman na din ako, mamimigay ako ng pera. Kaso ang problema, ang isang OFW po, sapat lang din ang kinikita. Minsan nga alam nyo, kung malaki ang sahod mo, mas malaki ang gastos mo. Kung maliit ang sahod mo, that's the time na mas makakaipon ka pa. Kaya alam nyo mga akla, ang hirap maging mayaman sa paningin ng iba. Mahirap maging mayaman sa paningin ng mga kamag-anak nyo. Dahil ang realidad, hindi po mayaman ang isang OFW. Mayaman kami sa mga utang, mayaman kami sa mga gastusin, at mayaman din kami sa mga resibo ng mga remittances. Hindi po kami mayaman. Eto pa. Kamusta? Nakakatakot yung ganyang message, diba? Or chat. Ang next na maririnig mo, kamusta? Pautang naman. Hindi tayo magiging Jacqueline Jose for today's video. Ang hirap ng ganyan, no? Lalo na yung mga hindi mo naman talaga close, hindi mo naman kakilala. Yung nakakatakot kasi alam mo, lalo na kapag OFW ka, may experience mo yan mga akla, na bigla-bigla may magme-message sa'yo. Tapos ang akala nila, marami kang pera. Ako mga akla, bihira akong magpautang ng pera unless super close kita, kilalang-kilala kita, or kamag-anak kita. Kadalasan hindi po ako nagpapautang. Ang ginagawa ko, bigay na. Bakit? Hindi po kasi ako nagpapautang kasi isa yan sa mga rason kung bakit kayo magkakasiraan. Lalo na sa mga ka-close friends nyo, mga kakilala nyo, or mga kamag-anak nyo, bigay na. Doon naman sa mga nangangamusta at mga nagtatanong kung pwede bang mangutang, guys, hindi po ako nagpapautang. Kasi first of all, ang iniisip ko na, gipit na kayo. Paano nyo ibabalik yung pera sa akin? Kung ibabalik nyo man yan, i-convert pa yan from peso to Malaysian ringgit or peso to US dollars, tas meron pa kayong fee kailangan yung bayaran. So parang mas mababaon kayo sa utang kapag nangutang kayo sa isang OFW unless ipapasok nyo ang pera sa isang bank account ng isang OFW. Hindi naman po lahat may merong bank account or Philippine bank account. Kadalasan kailangan nyo ring ibalik yung pera. Para ang hirap naman, parang hindi ka nakatulong.
parang mas lalong ibinaon mo pa yung makakilala mo or hindi mo masyadong ka-close na nangungutang sa'yo at minsan hindi ka pababayaran. Yan ang mahirap kasi mga akla. Yung kapag ikaw na yung naningit, ikaw pa yung masama. Kaya mga akla, kung mangangamusta man kayo, mangamusta kayo, kausapin nyo. Kung hindi man kayo gano'ng ka-close, magbigay kayo ng parang gumawa kayo ng rapport, magbigay kayo ng time para mangamusta. Kamustahin nyo, hindi yung kakamustahin nyo dahil meron lang kayong kailangan or kailangan nyo lang mangutang. Hindi po kami loan office. Hindi po kami yung nagpapaloan or nagpapaluwal ng pera. Hindi po kami nagpapa 5-6. Hindi po kami nagpapautang. Charot lang! Eto pa, Diyos ko dahil nakakaloka to. Kailan uwi mo? Pasalubong. Ay, nako, maraming makakarelate dyan. Comment below mga akla kung makakarelate kayo sa ganitong eksena. Yung magsasabi sa inyo na, kailan uwi mo? O di ba akala mo, si akla, tuwang-tuwa ka kasi naalala ka at natanong ka. Pero ang next niyan, sasabihin sa'yo, pasalubong. Mga akla naman, kung uuwi ang isang OFW, whether meron or wala, wag nyo namang, parang wag nyo namang i-push, wag nyo namang parang pilitin, or parang wag nyong parang i-pressure yung isang OFW na if ever na uuwi sila ng Pilipinas, eh manghihingi or mag-e-expect ka ng pasalubong. Oo, yung mga parang tumulong sa'yo, yung mga kamag-anak mo, mga close friends mo, syempre merong mga kakaunti ang mga pasalubong sa'yo, pero huwag mag-expect ng too much dahil napakahirap mag-ipon ng pasalubong at ang mahal na rin ng pasalubong mga akla. Kaya maging thankful at grateful kayo kung makakatanggap man kayo ng pasalubong. Pero yung doon sa mga hindi mo naman ka-close, mga kapitbahay nyo, Diyos ko dahil, kakamustahin ka na lang, itatanong naman agad, pasalubong ha? Di ba pwedeng tanungin niyo muna, kamusta ka dyan? Ano nang lagay mo? Maayos ka ba dyan? O nakakain ka ba dyan? Diyos ko naman, pinasalubong naman agad. Ay, real talk! Eto pa next, Diyos ko, die! Kapag nakakuha na ng pasalubong, ito lang yung pasalubong mo. Ay! Diyos ko, sobrang demanding. Demanding. Mga akla, wag na wag yung itatanong yan dahil nakakabwisit mga akla. Sa totoo lang, nakakapanliit as an OFW. Kasi alam niyo sa totoo lang mga akla, kaming mga OFW, pagdating sa pasalubong, binibilang namin yan. Ilang buwan namin gugugulin kung paano namin pagkakasyahin sa luggage bag namin yung mga pasalubong. Bibilangin din namin kung ilan na yung mga chocolate na nabili namin. At bibilangin namin kung sino na yung mga pagbibigyan namin. And did you know ba na every time na may bibilhin kami, iisipin namin kung kakasya ba yan or makakarating to sa Pilipinas at kung ilang kilograms na yung pasalubong or yung mga dadalhin namin pasalubong pabalik ng Pilipinas. Maging thankful naman kayo mga akla kapag nakahingi or nakatanggap kayo ng mga pasalubong galing sa isang OFW. Hindi yung pipintasan nyo pa na ganito lang, ito na yung pasalubong mo. Bakla, mga akla, nung umalis ba tong OFW na to, may ambag ba kayo? Di ba wala naman? Pagpalagay mo na may mga OFW nang hingi ng tulong sa inyo. Nag-ask kung meron ba kayong maitutulong. Nagtanong kung pwede bang magamit sa sasakyan nyo, halimbawa, papunta ng airport. Nag-say no kayo, di ba? Charot! Wala kayo naiambag, di ba? Ngayon, nung uwi yung OFW, binigyan kayo ng pasalubong, hindi pa kayo nakontento. Ang susyupal naman na pala ng mga peslak nyo, mga akla. Subukan nyo kayo mag-OFW, tas kami naman ang gumawa sa inyo na, eto lang pasalubong mo. Dugot, pawis, tapos hirap, bit-bit, from bansa na pinagtatrabuhan papunta ng Pilipinas, sakripisyo, at lalong-lalo na pera. Hindi po biro ang mag-ipon ng pasalubong, kaya maging thankful kayo kung ano man ang ibinigay sa inyo dahil ilang
buwan, ilang araw yung pinag-isipan ng kabibilang ng isang OFW kung paano niya pagkakasyahin ang pasalubong niya sa inyo. Kaya maging thankful kayo. Kaya wag mo itatanong na ito lang ang pasalubong mo, baka majombag kita. Ito pa, Diyos ko dahil, nakarating ka lang ng ibang bansa, mayabang ka na. Ay! Very common, very Filipino, kapag hindi na pagbigyan, kamag-anak, kaibigan, kakilala, hindi naman masyadong close friends, hindi naman masyadong close. Magsasabi niya kapag hindi na pautang, hindi na pagbigyan. Guys, kapag hindi kayo napagbigyan ng isang OFW, ito ang igaganti ninyo. Balikan niyo lahat ng mga naibigay nila sa inyo. Balikan niyo din lahat ng mga kung gaano kayo ka-close. At balikan niyo din naman kung ano yung tinext nyo or chinat nyo sa kanila. Nakikiusap kayo. Nanghihingi kayo. Wala kayong pinatago. Kaya huwag nyo sasabihin na mayabang ka na. Hindi po kami mayabang. Iniisip lang din po namin na kung ano ba yung mangyayari sa amin in the future. Katulad sa akin, pinaprioritize ko yung sarili ko. Because in the end of the day, pagkatapos kong maging OFW at nakauwi na ako ng Pilipinas at hindi na ako OFW, saan ako kukuha ng pera? Wala akong ipon. Hindi ganun kalakihan ang ipon naming mga OFW. Hindi rin naman po kami mayabang. Minsan kasi, we need to say no. It's not, hindi naman siguro masama na mag-say no ka minsan. Pero wag naman kadalasan. Parang wag naman lagi or parang lagi na lang na no. Minsan, mag-no din naman kami. Kasi ang hirap po talagang kumita ng pera dito sa ibang bansa. Sana maintindihan niyo po yan. Na hindi po mayabang isang OFW kapag na-decline po kayo. Ang iniisip lang din po namin is yung sarili namin kapakanan at yung future din namin. Hindi sa nagyayabang, pero kailangan namin tiisin to dahil walang tutulong sa amin in the end of the day. Maraming OFW or Filipino worker na umuwi ng Pilipinas ng walang-wala. Dahil ibinigay nilang lahat sa inyo. Walang natira ni piso. Nung umuwi ng Pilipinas, wala na rin kayong pake at parang wala na rin silang silbi sa inyo. Wala rin kayong naibigay. Kaya minsan kailangan din nating tiisin ang mga kapamilya natin, kaibigan, mga kakilala na mag-no. Hindi sa pagmamayabang po yun, pero iisipin lang din po namin ang aming mga sarili. Hindi po, inuulit ko, hindi po iyon pagyayabang. Diba? Sana isipin din yan ng mga OFW natin. Ito pa, nakakaloka. Kunin kitang ninang. Diyos ko naman mga akla. Hindi ko pa ito nararanasan, pero may mga kaibigan, kakilala ko na mga nakakaranas nito. If you are really close with an sa isang OFW, or kamag-anak nyo, yung talagang super close friends nyo, yes, pwede naman. Pero yung iba naman na mga hindi naman din kakilala lang din sa kapitbahay, hindi naman din talaga close yung OFW dun sa mga parang mga anak ng mga magiging inaanak ng OFW. Huwag nyo naman nang ipilit. Kasi katulad ko nagde-decline ako. Sabi nga nila, di ba, kapag daw kinuha kang ninang or ninong sa isang parang binyag, dapat daw hindi yan tinatanggihan kasi malas. Pero hindi ako naniniwala doon kasi hindi naman ako minalas. Alam nyo, kasi iniisip ko hindi ko magagampanan ng pagiging pangalawang magulang dito sa batang to. Kasi first of all, nasa ibang bansa ako. Hindi rin naman ako makakapagbigay every Christmas ng parang aginaldo or regalo. Kasi nandito ako Every time na ako, meron akong inaanak, gusto ko makikita ko sila every time na pupunta sila sa bahay. At that's the time na magbibigay ako ng pakimkim or parang regalo. Kaso nga nasa ibang bansa ako, hindi ko nga siya magagampanan. So ako para sa akin, wag mo na akong kunin na ninong or ninang kung hindi tayo close or hindi kita best friend or hindi kita kamag-anak. Wag ka nang mag-chat.
Kasi alam mo, dagdag lang yan sa mga parang hinanaing ninyo sa aming mga OFW. Nasasabihin nyo, nakalimutan mo na, oy ninong ninang, magpapasko na, oy ninong magbe-birthday na yung inaanak mo, ano na? Hindi naman namin yung obligasyon, mga akla. Pagiging pangalawang ina ang obligasyon ng isang pagiging ninong or ninang. Hindi yung magpo-provide ka financially. Depende na lang yan sa tao kung magbibigay or hindi. Diba mga akla? Pag-isipang mabuti. Huwag gawing ninong or ninang ang OFW kung hindi nyo naman close or kakilala. Diba? Eto pa, isa pa to. Ini-snub ka. Pero naging feeling close nung naging OFW ka. Based on experience, or meron mang mga naka-experience dyan ng mga OFW na inisnab, minaliit, na hindi kailangan ng tulong. Huyo kayo ngayon sa amin. Deserve! Charot! So ayun, alam mo, may mga naranasan ko ganyan na parang ang liit ng tingin sa akin noon. Ay naku, wala kang silbi. Ay naku, hindi ka makakalis ng bansa. Ay, hindi mo matutupad ang iyong pangarap. Bakla ka, hanggang dyan ka lang. Ay, hindi ko kailangan ng tulong mo kasi may pera ako. Pero nung nakapag-ibang bansa si Akla, or nakapag-ibang bansa ang mga foreign workers natin, mga Filipino workers natin dyan, kung, Diyos ko day sambahin, kapag umuwi ng Pilipinas, para kang hari train na. Tapos, kung makasip-sip sa'yo, akala mo, linta. O, diba? Hingi ng hingi. Tapos akala parang ikaw ay milyonaryo. Pero nung panahon na wala kang pera, yung mga panahon na nanghingi ka ng tulong, yung mga panahon na kailangan mo ng tulong para makapunta ka sa ibang bansa, huyo ka dahil wala kang silbi. Kaya dyan sa mga kakilala nyo na parang minaliit kayo, tapos ngayon dikit ng dikit sa inyo na parang ang tingin sa iyo ay Diyos, ang tingin sa iyo ay parang hari train na, huyo kayo mga akla, deserve, diba? Kaya huwag niyong mamaliitin ang mga katulad namin. Dahil hindi niyo alam kung sino ang aangat sa buhay at kung sino man ang angat sa buhay dati, baka lumagpak. Mag-iba ang ikot ng mundo. Diba? Kaya dapat we need parang maging generous tayo, maging kind tayo sa isa't isa dahil hindi natin alam ang panahon. Iba ang iba ang gulong ng mundo. Iba ang bilog ang ikot ng mundo. Minsan nasa ibabaw ka, minsan nasa ibaba ka. Kaya dapat alam nyo, maging kind, maging grateful kayo at lagi kayong maging mabait sa isa't isa or makakilala nyo. At lagi yung tulungan yung mga taong alam nyo na may kapasidad, kayong may mga kapasidad. Tulungan nyo yung mga taong may mga, alam nyo, pangarap sa buhay, yung mga taong alam nyo na merong, alam nyo na nangangarap. Tulungan nyo dahil hindi nyo alam, baka sila pa yung makatulong sa inyo once na magkaroon kayo ng problema or pangangailangan. Kaya mga akla, yung mga nag-i-snap dyan, huwag kayong maging feeling close kapag yung mama ng isang OFW dahil baka gawin din nila yan sa inyo. What? Ito na yung last natin mga akla. Ang saya mo dyan, parang hindi ka naman malungkot. Ano yan mga akla? Puro mga pag-iiyak, puro mga sadness, mga malungkot, puro mga puro mga pag-i-emote, parang homesick, nagdadalamhati. Diyos ko dahil, merong lamay, gano'n ang eksena namin. Pag magpo-post kami or magmamay story kami, mga akla naman, Diyos ko. Kayo nga itong mga nasa Pilipinas, tanggap lang ng pera, tanggap ng padala, hingi dito, hingi dyan. Kung makapag-post nga kayo, wagas. Tapos kami, tuwang-tuwa pa kami at masaya kami dahil nakikita namin na na-fulfill namin ang mga pangarap niyo sa buhay. Samantalang kaming mga OFW, isang post lang na nag-shopping, pumunta sa ganitong lugar, nagliwaliw, nag-out of the country, namili ng gusto namin, nag-shopping, kumain.
hindi ba namin deserve? So ang kailangan lang namin i-post dito is yung mga umiiyak kami, nagngangawa kami, nag-homesick kami, yung parang nasa loob ng kuweba, yung malungkot kami. Deserve naman din siguro namin mga akla, lalo na yung mga domestic helpers, yung mga kapatid nating mga kasambahay dyan na minsan lang makapag-off day, hindi nyo pa mapagbigyan. Intindihin nyo, lawakan nyo ang inyong isip pang akla, na hindi sa lahat ng pagkakataon ipopost namin kung gaano kami nalulungkot o malungkot na nag-OFW kami. Pero pinili namin to Pero sana naman yung pipiliin naman namin na i-post namin yung mga masasayang mga nangyayari sa amin dito sa ibang bansa. Ma-appreciate nyo. Hindi nyo naman, hindi, sasabihin nyo pa na parang hindi ka naman malungkot dyan. Malungkot ang buhay minsan ng mga OFW, lalong-lalo na sa ibang bansa. Pero sana naman, kung nakikita nyong masaya, kung nakikita nyo man na parang hindi malungkot, nakapag-shopping, nakapunta sa mga iba-ibang lugar yung isang OFW, i-appreciate nyo, matuwa kayo, i-repost nyo, i-message nyo na nakakatuwa naman kasi hindi ka malungkot dyan. Ang saya-saya mo dyan. Parang i-continue mo lang yan para hindi ka ma-homesick. Sana ganun yung mga thinking ng mga tao, no? Kasi ang hirap kumita ng pera, tapos gusto nyo malungkot pa kami dito. Tapos kapag makapag-post na kami ng masaya kami, nabili namin yung gusto namin, hindi naman pala kami malungkot dito, hindi naman pala kami na-homesick. Balik na lang kaya tayo mga akla. Char! Real talk mga akla. Diba mga akla? Yan lang yung mga ilan sa mga parang hinanain o yung mga natatanggap nating mga chat, messages, or yung mga realidad ng buhay ng isang OFW. Malungkot, pero alam niyo yun, sana magbigay ng lesson at magbigay aral ito sa inyo. Sa mga may kamag-anak ng OFW, sa mga OFW natin dyan, saan man sulok kayo ng mundo. Sa may mga kakilala man, ito yung mga dapat mailabas or mapakinggan ninyong lahat. Kasi ito yung mga saloobin or ito yung mga typical na mga nangyayari or mga nagaganap sa isang OFW at sa may mga kakilalang OFW. Magbigay aral ito sa inyo na hindi ganon kasarap, hindi rin ganon kasimple at hindi rin ganon kabilis ang pera dito sa ibang bansa. Kaya dapat isipin nyo rin yung mararamdaman ng isang Filipino worker na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kuda na naman si Akla for today's video. And mga Akla, hanggang dito na lang muna tayo. Kuda si Akla. More kuda for today's video talaga. And I hope na nag-enjoy kayo for today's video. And if you like this video mga Akla, don't forget to like this video. And kung gusto niyo naman na maipamahagi pa itong video na to at marinig pa ang ating mga boses na mga OFW, i-share nyo itong video natin. At don't forget to hit the notification bell button para lagi kayong updated sa mga talak at sa mga nakakalokang baklaang video ni Shuta Cabral. Diba? Until our next video, mga akla, kung may mga suggestions pa kayo, i-comment below nyo na yan. I love you all, mga akla. See you on our next video. Bye!